Oh, eto kaangas. Hindi naman ako masyado nang-hype, okay? Pero, according sa isang Twitter insider, etong paparating na Marvel Wolverine ng Insomniac Games, base sa kanyang hands-on preview, ay merong 60 frames per second at ray tracing. At ito ay sa base PS5. Mantakin na niyo yan, ha? At hindi lang yon. Sobrang ini-spoil tayo, lalo na sa mga gamers na hindi naman trip mag-ubos ng oras dahil at launch, ang game na ito ay meron na kagad mission replay at new game plus. Grabe naman yun. Besides, syempre, sa mga kicks, sa punches, low attacks na sobrang brutal, si Logan o si Wolverine dito sa game na to ay may paris. Mukhang dadaigin yung huling favorite na Wolverine game ko na X-Men Origins Wolverine. Tapos meron daw special abilities na Tornado Spin sa Knee Breaker. Tornado Spin? Dapat ginawa lang yung Tornado Claw para malamabel versus Capcom na, di ba? Tapos mayroon daw mga time trials like yung Nightmare Trials na ma-access mo sa mga tinatawag nilang Nightmare Doors. Ito yung maangas dyan eh. Meron di ba si Logan dito na range meter? Meron talagang 3 tiers yan. So kada tier, patindi ng patindi yung mga atake niya. Like sa tier 1, yung nagwawala siya. Sa tier 2, magkakaroon yung last stand na tinatawag. Tapos sa tier 3, magkakaroon na tinatawag na critical strike takedown. In short, mukhang ito yung Insomniac version ng Berserker Barrage. Hanep! Tapos na nakita naman natin diba sa gameplay. Minsan may mga time na kakampi ni Wolverine si Mystique, si Sabretooth, at lalo si Jean Grey. At silang tatlo nga ay tinatawag dito na Team X. Wala pang X-Men dito. At ang leader nila ay si Nathaniel Essex. Also will be later known as Mr. Sinister. Interesting, no? Walang Professor X. Tapos bukod sa Inan Senses, yung malakas sa pang-amoy niya, na pwedeng makatrack ng enemy habang ginagamit ang stealth mode, ay meron din siyang iba't ibang outfits syempre. At ito malapit, claw types. Aside sa mga hidden kits na may upgrade materials, secret collectibles, ang mga kalaban daw dito simula sa umpisa, very aggressive. Hindi natin alam kung sa easy mode ay aggressive na o meron talaga silang standard aggressiveness. Pero para sa akin, mas maganda kahit sa normal mode, aggressive na kagad. Para bakbakan na, hindi ba? And also, besides the hard fact na si Wolverine lamang ang playable character dito, inamin na rin ng Insomniac na isang universe lang si Logan, si Miles Morales at si Peter Parker. At sila nga ay nasa Earth 1048. At ang sabi pa nga nito ni Insomniac, although hindi nyo makikita rito si Miles Morales o si Peter Parker, who knows what will the future hold? Talagang may ganun pa no? So in conclusion, hindi ko kayo hinahype, pero kailangan talaga natin itong abangan dahil ang full game ay complete sa loob ng disc. Kailangan nga lang daw i-update para iwas-iwas tayo sa bugs. Ayun lang naman. Nakita ko lang naman sa inyo yung excitement ko at alam ko marami nang nag-pre-order sa inyo sa Shopee kasi ang dami ko nang nakikita na nagkaroon ng maraming discount eh. Pero ito, hindi ito sponsored Pero kung gusto kong i-sponsoran ng Insomniac, I'm all ears, all claws. O paano, wala mo ng spoiler September 15 na this year ang release ng Marvel and Insomniac Wolverine. Sibat na muna ako. Lalaroin ko na lang muna siguro yung X-Men Origins. Nakaka-hype eh. Angas.